Gusto kong maunawaan mo na ito ay mas malalim ng pag-aaral at pagkakilala sa ating Panginoon. Ang banal na Espiritu ay merong gift na siyam na ibinigay niya sa bawat believer ng Panginoong Hesukristo. Number 1, the words of wisdom. Ini-impart sa iyo nito at tumpak na kailangan ng believer na pinapasabihan ng Panginoon na sharean mo ng wisdom. Hindi ito nagmumula sa mga binabasa natin. Ito ay nagmumula lang sa ating Diyos. Number 2, the word of knowledge. Hindi lang to basta searching, reading, and memorizing ng mga libro. Kung ano yung pinaparting sa atin ng Panginoon, specifically, direct dun sa tao, direct dun sa mga believer. Ito ay galing sa Panginoon. Yung kakayahan at katalinuhan na mismong pinapasabi ng Diyos para impart mo sa ibang tao at sa ibang believer. Mensaheng detailed, informative, at specific. Number 3, gift of faith. Magkaiba po ito sa faith nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya mong gawin yung mga bagay na ito kahit walang kasiguraduhan. This is gift of faith para ma-motivate, ma-encourage yung ibang mga kapatid para manampalataya sa Panginoong Hesukristo. As a Christian, pwede maging yabang na nagawa mo yung bagay na ito kasi nga imposible pero nangyari. Tandaan po natin, ang gift of the Holy Spirit ay hindi to brag. I-share mo yung laki ng pananampalataya na meron ka dahil gift yan ng Holy Spirit. Number 4, gift of healing. Magkaiba po ito doon sa nililay hands natin na may mga sakit. Lahat tayo pwedeng maglay hands kapag believer ka ng Panginoon. Pero iba yung gift of healing nagmumula sa banal na Espiritu. Gift of healing is dedicating for a life ministering focus assignment and it costs responsibility. Number 5, gift of miracles. Hindi lang isa na paghihimalang mangyayari sa ministeryo mo, kundi maraming himala. Similar to healing. For example, walang pandinig simula pagkabata. Magkakaroon po iyan kahit sa may mga bagay-bagay na parang imposible ang karoon ka ng ganitong testimony pero mangyayari. Number 6, gift of prophecy. Ito is about more future, the ability to hear from God and deliver message to the body of Christ or specific country. Number 7, gift of discernment. Ang gift na ito ay merong kakayahang malaman ang mensahe, tao, o prophetic message kung ito ba ay galing talaga sa Diyos o hindi galing sa Diyos. Number 8, the gift of tongues. Iba po ito sa prayer language na nagpe-pray tayo, nagtatangs tayo, edifying ourselves. May mga tongues na hindi po talaga na-interpret kasi mismong ang Panginoon nakakaalam po niyan. Pero yung gift of tongues na i-interpret, pwedeng prophecy, warning, message, edify, believers. Panghuli, the gift of interpretation. Ipapaliwanag mo yung prophecy, yung tongues, doon sa 9 gift of the Holy Spirit, believer of Christ. Meron ka bang gift na ganito? Let me know in the comment section. Share mo na din ito para makatulong sa iba na nagtatanong ng ganitong bagay. Agree ka, follow ka. God bless po.